Gabi ng Misteryo. It's my first FB Live and discussing about this messages from space, from other beings. Okay, simulan ko lang kung bakit nagkaganito na sunod-sunod yung mga connection with them. Pero bago yan, I admit many years ago meron na tayong contact with these beings. Hindi ko lang sinasabi, ayaw ko rin lumantad, although na-feature na tayo sa GMA, di ba? Nagkaroon tayo ng parang feature tayo na nagkaroon daw na tayo ng contact with these beings. Sinabi ko na din mga experiences ko the first time na na-meet ko sila. Arvin, magandang gabi sa'yo. Arvin Capasil, isa rin itong ET contact na actually abducted din si Brother Arvin, di ba Brother Arvin? For me, it's not an abduction. It is an invitation. I don't know, sa ibang bansa, sa US, sa UK, sa Europe, they call it abduction because ina-abduct sila physically. Dito sa Asia, I don't know, well, dito na sa Pilipinas, hindi ako nakaranas ng ganun eh. Hindi ako nakaranas ng sinasabing physical abduction. Mostly invitation sa astral yung ginawa para ipakita nila kung ano yung ginagawa nila on the other side, on the other dimension. Kasi we cannot see them sa ating third dimension kasi very limited yung ating yung visual natin. Although may time na nagpapakita sila or nakikita sila accidentally, hindi nila namamalayan. May mga bumabagsak diyan na strange objects tapos bigla nawawala. I don't know kung naikwento ko na yung sa aking broadcast yung may isa kong friend, a very close friend na into meditation and yoga. Nagmamaneho siya along Ross Boulevard. May nakita siyang isang napakalaking meteor sa sky going north, papuntang area ng Zambales and Bataan. Kinontak niya ako habang nagmamaneho siya. And nagtanong siya, Brother Ray, meron ba tayong meron bang expected na meteor or comet tonight? Sabi ko wala. Nag-check ako sa Pag-asa, wala rin. Pero kitang-kita niya napakalaking bulalakaw. Ang direksyon ay papuntang north. So sinasabi na doon daw bumagsak. May mga nagpunta doon sa lugar and wala sila nakitang object doon sa area, pero doon sa sinasabi meron daw area na parang kinabagsakan, may mga sunog na leaves sa paligid. Ayun. Well, hindi natin nakita personally, pero yung sinabi ng friend ko, para sa akin totoo yun. Hindi naman siya gagawa ng kwento na siya lang. So, na-share niya sa akin yun during that time. And maybe umasa na merong ng in-expect na comet or anything from space na babagsak. Alright, si Brother Arvin, I don't know kung meron siyang mga experiences about this UFO. Di ba, Brother Arvin, meron ka na yung sinasabi mo, no? UFO, yung sabi mong parang may sound na meron kang sound na narinig, and after that, nakita mo parang parang umano sa sarili mo, umangat ka. Alright, so tonight, I will try to share some messages na ibinigay sa atin ng mga ayaw nilang actually matawag silang alien beings because they are not alien to us. They are not alien to humans because during ancient times ay narito na sila sa ating planet. Kung bakit parang naputol yung connection with them, marami kasi mga nangyari noon, di ba? We don't know, hindi naman tayo nabuhay sa mga panahon na yon, but
maybe nagkaroon ng problem sa consciousness ng tao, kaya parang nahiwalay tayo. Brother Marky, kumusta ka na? How are you? How are you, Brad? First time to na FB Live natin. Very curious lang kasi kanina, well, last night dun sa ating broadcast, masyadong nabitin nakakabitin yung ating broadcast because, of course, lagi naman bitin yung ating program about this. Now, I'll try to talk to you guys dito sa FB Live natin. Maybe you can share kung ano mga experiences niyo. Ako, I will just share kung ano yung mga na-receive natin mga messages this past few days. Ako mismo, honestly, hindi ako makapaniwala na I have these connections with these beings. Pero mukhang very urgent na, sabi nga ni Dr. Joe Villasano, mukhang urgent yung mga messages for us, for the human beings to change the consciousness to higher consciousness. Ngayon, ako, I think, kaya nila ginagawa ito, maybe malapit sila magpakita sa tao. Yes, I think so. Ganun ang feeling ko. Maybe they are trying to prepare us na, di ba, parang face to face, we meet them face to face, gano'n. Pero ito yung mga haka-haka pa ng mga araw kasi during, I think 1950s ba, during the term of US President Eisenhower, may mga lumabas na balita na nakipag-meet siya sa mga extraterrestrials. May mga photo nga na lumabas na nakipagkamay sa gray aliens. Nagkakaroon na ng meeting with extraterrestrials during the time. Pero of course, nawala yon. Parang ano lang yun. Parang sabi siya, highly classified information na ipinagwawalang bahala na lang. Pero recently, merong confirmation yung dating space minister ng Israel. Ano ba pangalan, no? Si Esad ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, na inaamin niya na nag-exist ang Galactic Federation. Yes, I think it confirms itong mga recent nating mga na-receive na mga messages. Especially yung mga Pleiadians. Nagpakilala, ambassador daw siya ng Galactic Federation. So, ito kumukumpirma dun sa sinasabi nung former space chief ng Israel. Dali lang. Ito yung pangalan niya, si Haim Eshed. Yeah, ito yung name niya. Haim Eshed. Professor siya na aeronautical, engineering, military officer, civil servant, etc. At dati nga siyang space minister ng Israel. Miss H ng Divine Love Energy Healing Products and Services. Magandang gabi sa iyo, Miss H. Kumusta ka na? Kaya po pinopurge na ang sangkatauhan para tumaas ang kamalayan at ang vibration para ma-meet na natin ang fifth dimensional frequency. Alright. Yung fifth dimensional frequency, yun yung key, yun yung susi para magkaroon na tayo ng connection with these beings. Yung 5D. Dati iniisip ko, ano ba yung 5D consciousness? Buti na lang na-explain to ni Brother Misraim sa mga previous natin mga programs. The difference between the third dimensional to fifth dimension. Actually, you have to raise yung frequency kasi natin. Kasi yung ating brainwave, pag nakafocus tayo sa reality na to, yung reality na what we touch, yun ang totoo, yun ang 5D, yun ang 3D, I'm sorry. Yun ang third dimensional.
Pero yung hindi natin nahahawakan, pero nakikita natin at sinasabing yun ang totoo on the other dimension, yun na yung fifth dimension. Yung parang imaginary sa karamihan. Diba? Parang imaginary sa karamihan. Pero marami nakaka-experience, marami nakakita, and nababalidate ng iba pa na nakakita. So, nagkakaroon ng similar experiences, nagkakatugma, kaya nababalidate na totoo. Yun. Pero, yun ay nakikita on the fifth dimension. Alright. Si Patricia, sandali lang po, nahihirapan na yung aking mata. Okay. Alright. Okay. Nawala yung ganyang sinasabi. Binabasa ko nga. Anyway, mamaya siguro malalaman natin. Ito'y kwentuhang lang naman eh. Para lang tayong nasa isang sarap ng isang maliit na mesa na nagkukwentuhan. So, our topic tonight is about Galactic Federation. Ano yung mga messages? I will try to share yung buong mga messages. Recently, ay meron na tayong messages from Pleiadians, alam ni Miss Asian. We also have connection with Arcturians na tawag dito, nag-trigger yun dun sa mga nakitang mga clouds somewhere in southern Metro Manila, no? Tama ba yun? Parañaque ba yun? Las Piñas? Yun pala, sila na pala yun. Hindi ko man inaasahan. Alright. Then, we had, meron din tayong, itong kahapon lang, kagabi, pinag-usapan natin yung Andromedan messages. Hindi lang kompleto yung pagkakabanggit ko sa ere kasi wala na tayong oras. Isinama ko lang dun sa introduction ng ating video yung key messages na ibinahagi sa atin. Masyado kasi mahaba yung mga messages nila, especially yung mga Arcturians, mahaba rin yun. Although sa Andromedan messages, meron din tayong nag-channel din ako while driving. O yun yung gagawin yun, ha? Yung channeling while doing, kasi ako ay channel, hindi yung full na naka-unconscious. Meron pa akong control sa lahat ng part ng katawan, maliban na lamang sa aking bibig na pwede sila magsalita. Pero sometimes bibitaw ako kasi kailangan ko mag-focus. Wala, hindi ayaw magpapigil, so yun lang. Sinasabi nila yung gusto nilang sabihin sa tao. Okay. Now, gusto ipakita sa inyo ito muna bago tayo dun sa mga messages. May yung isang Israeli dating yung former chief ng former space minister ng Israel, binabanggit niya na totoong merong Galactic Federation and they are now here. Hindi lang siguro ngayon, kundi noon pa. Ngayon lang nagkakaalaman. Ngayon lang nagkakaalaman kasi parang nagigising na nga yung kamalayan ng tao about their existence, that they are there on the other side, on the other dimension. They can connect anytime sa atin, sa ating consciousness. Ewan ko lang kung yan ha. Ito yung aking magic ayan. Okay, here we go. Galactic Federation of Aliens. Hiding until humanity is ready, sabi. Ito yun. Binabasa ko to eh. Ito, si Haim Eshed reportedly made the remarks in an interview with Tel Aviv newspaper. Binabanggit dito. Sinasabi na wag daw munang i-announce yung kanilang existence. Hindi pa raw ready during that time.
itong humans. Yun. Basahin nyo na yan. Binabanggit dito, they have been waiting for humanity to evolve. Yun ang point to evolve. And reach a stage where we will generally understand what space and spaceships are. And there's an agreement between the US government and the aliens. For them, they call it aliens. Binakwart ko lang to. Meron pang binanggit dito Ito. Yung former head ng Israel Space Security Program pala, na aliens exists and a galactic federation has been in contact, but the secret continues. Yun. Si Haim Eshed. May binabagit pa rito later on. Alam daw ni US President Trump. Madali lang. Ito yung hindi pa raw ready yung tao, kaya hindi pa sila pwedeng lumanta. Alright. I hope nakikita nyo yan, So, meron daw contract na nilagdaan with us to do experiments here, and they too are researching and trying to understand. Okay. Itong si President Trump, bumuo pa siya ng United, Space Force. Dapat i-reveal ng araw ni Trump, pero pinigilan siya. Para daw maiwasan ang tinatawag na mass hysteria. At binabanggit na meron daw underground base sa ilalim ng Mars, kung saan nagsama daw doon ng mga alien beings at mga astronaut mula sa Pilipinas, mula sa Amerika. Tinatanong ka kung bakit nga raw ngayon lang lumantad si Eshed. 2020 pa na niya binanggit to. Well, meron siyang reason na baka raw mapagbintangang siyang baliw. Kaya yun. Actually, yan ang natin Yan ang kinakaharap nating problema, kaya hindi tayo nasa lumalantad. Alright, so yan. A very short presentation. Diba? Alam naman natin lahat yan na hindi talaga makakalantad, hindi ganun kadali. Sa ngayon mukhang marami nang naglalabasan. Si Brother Arby lumabas na nga Si Miss H ay nagiging nagiging active na. Oy, si Brother J, kumusta ka na, Brother J? Saan ka na? Alright. Sandali lang. Nakailang minutes ba tayo sa ating FB Live? Alright. Yung Andromedan messages, nagkaroon lang tayo dito. Parang yung ginawa ko rito, parang yung ginawa ko dun sa mga actor yan, na parang nagkaroon ako ng interview with them. Kapag magbabato ako ng question, may sagot kagad na pumapasok sa isip. So, telepathic sila. Hello, Jojo Ambas. Kumusta ka na, Jojo? Master Jojo. Ayan. Ayan. Okay. Yun ang nangyayari. Kasi paano nangyayari yung communication with them? Two-way ako pwedeng papasok sila telepathically yung mga sagot, and nagbabato ako ng tanong, then may papasok. At kung kailangan kasi kaya nyo rin gawin to kailangan pag-aralan nyo rin mabuti to. Yung kaya nyong i-blank yung mind, then you ask a question, then there will be an answer. Pag-aralan natin yan during our workshops with Professor Jimmy Licaco.
credit to Professor Jimmy Ligaco. Napakagaling niyang magturo. Pero I don't know ngayon kung natuturo pa si Professor Jimmy dahil sa may problema na rin siya sa kanyang pisikal na katawan. Hopefully sana naman mabalik uli yung kanyang pagtuturo. Kahit na medyo, ano na, of course, may edad na si Professor Jimmy. Professor Jimmy, regards sa'yo, kumusta ka na? And I miss you. sana maigas uli kita sa aking program one of these days. Although nandiyan naman sina Dr. Joby Lizano and other makasama natin yan, sina Miss H, yan, si Ma'am Cora Gidote na nasa ganito ring larangan and iba pa. Yun, yung binabanggit nga natin, hindi ako sinasabi ko na hindi ako special. Lahat tayo merong ganong kakayanan to receive messages and to communicate with other beings. Kailangan lang nating mag-train. Ayan, dapat tinitraining natin ating sarili how to use our mind, yung telepathic ability natin. Lahat naman kasi tayo merong telepathic ability. Walang special doon. Lahat meron. And lahat ay merong mga psychic abilities. Kailangan lang ma-discover kung saan kayo, kung ano yung inyong ability, yun ang i-enhance ninyo. Ako, telepathy yung isa sa mga skill na enhance ko. And channeling. Channeling is a form of mediumship. Pero dalawang klase yun eh. Kasi may mga nagcha-channel na unconscious talaga sila. Biglang matutumba, nawawala ng malay. Or di nila alam kung ano yung sinasabi nung entity na nasa kanilang katawan. Talaga kasi totally pumapasok sa katawan yung entity. Pero sa case ko naman, hindi sila totally pumapasok sa akin. Parang nangyari, parang tahawakan ka lang, itatap ka lang somewhere, then magkoconnect na sila. And I think 80% kaya kong conscious ako and control ko yung katawan ko. 20% ito lang, bibig. Dito sila nagsasalita. Pero bihira ko na gawin yun kasi although kung talagang kinakailangan to confirm, to validate yung kanilang sinasabi, yun. Okay. Now, yung sa mga messages na na-receive natin, yung very interesting yung sa mga Pleiadians, kasi binanggit nila yung message na yon 2 days after nagkaroon na ng warning si Russian President Putin about kaya ng, kung gusto ninyo ng nuclear war, then I'll give you the nuclear war, parang gano'n. Away nila yon sa Europe, pero delikado yon. So may message na during that time na sana maiwasan ng nuclear war. And then very interesting din na naging message during that time ng ating nakapanayam, na ating nakaugnayan ng mga Pleiadians, ay yung artificial intelligence, yung danger na artificial intelligence, which is pinag-uusapan din natin ngayon sa normal nating buhay, di ba? Maraming mga against sa artificial intelligence, baka ma-abuse and mawala ng trabaho ang tao. May AI, mawalan ako ng trabaho as a newscaster pag mayroong napalitan ng AI. So yun, wag daw ibibigay ng todo sa mga AI ang lahat ng mga ability na dapat baka ma-abuse at hindi makontrol ng tao. Roderick Sembrano, brother, kumusta ka na? Uy, kumusta na nga pala wala pa tayo sa mga ghost hunting ngayon kasi ito si Roderick, ghost hunter din to. Well, ibang topic naman yon. Ayoko muna mag-focus sa mga ghosts. Although, mga ghosts nandiyan lang naman sa paligid eh. Kahit hindi ka magpunta sa mga haunted places, ghosts
ghosts are everywhere. Kahit sa bahay, kahit sa sasakyan ka, kahit sa kalye ka, nandiyan lang sila. Kailangan nyo lang i-practice how to sense them without using any gadget. Of course, we use gadgets to confirm, to validate their existence at para may pakita rin sa tao. Pero ako, I would not, wag lang tayo mag-rely sa mga gadget because meron din mga, ito, short lang about ghost manifestations. Meron kasi mga ghosts na hindi talaga nagmamanifest sa mga devices. And most of them ay nasa kabila. Yan, tama, di ba? Tama yan, Roderick. Pero of course, kaya naman iba napupunta sa mga haunted places kasi yun yung mga pamoso ng mga lugar kung saan may nakikitang manifestation nila. Alright, so going back to our topic sa ating FB Live tonight. This is for the first time, kauna-unahang FB Live. Okay, so yung Pleiadian, nandiyan lang naman sila. So nag-give way sila sa another being, alien species, itong Arcturian from Arcturus star cluster. Kung makikita nyo yun sa space, maliwanag din yun eh. Ako, I'm using an app. I'm using an app to validate yung kung mayroong mga ko-contact. I'm using an app. I don't know kung nabili ko ba itong app na ito. I think mura lang naman ito eh. Itong Stellarium. Alright. Stellarium. Ito yun, Stellarium. Yan. Pag ginamit nyo to, real time yung mga identity ng mga stars, star system, galaxies. Kita rin dito yung mga satellites pag lumilipad sa kalawakan. And dito ko nako-confirm pag merong pagtingala ko at merong nag-ping na liwanag, para merong ganong connection, then i-identify na nung stellarium, makikita mo na doon paano yun. Pero yun ang pinapakita sa akin. I don't know sa inyo if you try using that app. Anyway, so going back to Arcturian messages. Meron pang mga Arcturian messages na hindi ko nabanggit sa aking program. Medyo nakababahala kasi it's hindi siya kaaya-aya sa broadcast. Baka mag-create ng panic. Ayaw ko yung ganun. Stellarium, sir. Patrick Mamese II. Stellarium. Ayan. Parang Stella, then R-I-U-M. I think nabibili yata to sa App Store. I don't know kung meron sa Google Play. Ayan, yan ang ginagamit ko so far to identify mga star systems, galaxies, and other space, mga space pati yung Starlink nakikita, pati yung ISS nakikita dyan, International Space Station, pag lumilipad sa kalawakan. Okay, alright. May babanggitin ako rito mga Arcturian messages. Ito kasi na-encounter ko April 2, 2024 at 11:35 p.m. Paglabas ko ng office, bigla kong may naramdaman sa aking sasakyan na you can feel the energy. Iba yung energy ng mga extraterrestrial beings. Very strong energy nila. Na may soothing feeling. Okay, so dalawa silang sumakay, mag-asawa silang Arcturian. Yung isa ay general, yung isa ay ambassador. Yung babae yung ambassador yung isa ay general. Alright, ayaw ko na nabanggit yung mga pangalan, pero yun, mag-asawa sila. May binabanggit na, ang tanong ko kasi rito is about the eclipse. And I think nasagot na rin yan, nabanggit na rin yan dun sa program natin. Pero of course, after the eclipse, ito na nararamdaman natin ngayon. I don't know kung nararamdaman nyo rin na
inaantok, masyadong nananak out, madali kang makatulog, para maya't maya gusto mong mag-nap. Yun yung aftermath ng eclipse. At meron pang solar flare based na rin sa mga advisories. And nakikita yan sa human resonance graph na ipinapakita sa atin. Ang sabi nung ambassador to ng Galactic Federation. So I think it confirms yung sinasabi nung former space security minister ng Israel na nag-exist talaga ang Galactic Federation. Ang Galactic Federation, sa aking pagkakaintindi, based na rin sa kanilang sinasabi, it is a group of alien species, hindi ko na babanggit alien species, kundi interdimensional beings, highly advanced beings. Meron silang council and may mga leaders yung bawat species, at sa bawat species merong leader na nandoon sa Galactic Federation Council. So yung council na yon, sila yung mga nagde-decide what to do sa human beings. Ano yung ginagawa nila, research, everything, sending messages. I don't know kung batay doon sa binabanggit nila, they also decide kung sino yung kukontakin nila, kung sino yung bibigyan nila ng mga messages na ibibigay sa tao. Yun yung trabaho nila. So, right after, sandali, sabi ni Ma'am Mary Ramirez, naku, masakit din po siya sa ulo, Sir Ray. Oh yes, totoo po yun, Ma'am Mary. Nararamdaman natin lahat yan. Yung iba, ito regardless kung sensitive ka sa energies o hindi, you will feel the antok and the sakit ng ulo. Talagang gusto mo matulog. Ako naman, ang paliwanag ko dyan, based na rin dun sa mga paliwanag ni Dr. Joe Villasano, ito kasing solar eclipse is a very, itong total kasi ito Actually, ang solar eclipse, nangyayari yan, binabagit every 18 months. Diba? Every 18 months. Pero hindi siya total, karaniwan. May parang mga pahaging lang na eclipse. Pero itong naganap ng April 8, talagang total solar eclipse. Bibihira ito. At bibihira din itong makita sa ilang lugar. Ang sabi nga nila, the next total solar eclipse will be on 2042. At dito na raw sa Pilipinas makikita. May binabagit pa nga lumalabas ngayon makikita raw sa tuktok ng kapag nandun kayo sa Bicol Radio, makikita nasa taas lang ng Mayon Volcano. Abay, di ba? Abay, sana naman buhay pa tayo ng 2042 at makita natin in person yung total solar eclipse. Okay, so ang binabagit dito ni Dr. Joe, bago tayo dumakuli dun sa message, parang nagkakaroon ng downloading of information from the universe, from the Akashic Records, binadownload sa atin, kaya sumasakit ang ulo natin, natutulog tayo. And of course, sabi, nag-a-adjust din daw yung ating human DNA. At yun ang purpose nung general purpose mismo nung total solar eclipse. Yung energies noon nagkakaroon ng pagbabago sa ating katawan. Siguro magiging X-Men tayo. Magiging X-Men. Diba? Ibig sabihin baka ma-activate yung mga abilities natin na hindi na naging dormant for so many years. Maswerte yung mga younger generations na kaya na nilang magamit yung mga abilities na yan, especially yung mga crystal children. Tawag sa kanila mga crystal children. Yung mga contacts ng mga extraterrestrials ay star seeds. Ayan. Ako hindi ako star seed. Hindi. Pero biro. Pero ang sinasabi na pag meron ka na raw contact with other beings, you are
they are trying to tell you that you are a starseed. May starseed kasi mga ano yun, mga buhay na sa ibang galaxies, sa ibang star systems, sa ibang planets na na-reincarnate in this lifetime, naging tao, to experience human life and to resolve yung mga karma na nagawa sa mga nakalipas sa buhay. So kung meron kayong mga na-meet na mga beings sa inyong past lives in other galaxies, in other planets, mamimit nyo uli sila ngayon dito sa planet na ito to resolve any karmic connection. Iyon ang pagkakaalam ko. Nasa sa inyo na yan kung paniniwalaan nyo hindi, pero based yan sa dumarating sa ating mga information, sa napag-aralan natin, and of course, practice of mga iba't ibang mga practices and belief system sa buong mundo. Wow! Bubulaga pala mga special gifts natin. Yes, Jojo sir, Brother Jojo. Ako, yun ang feeling ko eh. Kaya nagkakaroon ng adjust. Kaya nga, yung process of ascension, laging binabanggit because yun yung key eh. And we will see the differences. Masusurprise tayo ng, I don't know, baka bigla na natin makita meron ng mga being sa harap natin. Huwag ko kayo matatakot kasi ako personally I believe kung panahon na natin na ma-meet sila, may go signal yan yung ating mga guardian angels, yung ating mga spirit guides, kasi our spirit guides are very protective sa atin. Of course we have faith in God, nananalig tayo, magdarasal tayo sa poong lumikha sa ating Panginoong Diyos. Of course, mayroon din tayo mga kasakasama na hindi nakikita, which are our protectors, our spiritual mentors or teachers. Ang sabi nga, sa bawat isa sa atin, hindi lang tayo merong technically meron tayong one guardian angel, each of us. Pagkapanganak natin hanggang sa tayo magbabay na sa mundong ito, may guardian angel tayo. But meron tayong spirit guides na hindi nagpapakilala sa atin, ayaw nila magpakilala, ayaw nilang kasi they function sa background natin. Parang akala natin sila yung konsensya natin. Actually, yes, sila nga. Sila yung pumapasok sa ating konsensya. Pag mayroon tayong mga problem na we have to resolve, sila yung nagbibigay ng mga idea or advice kung ano yung dapat natin gawin. So, dapat makinig lang tayo. Sa mga hindi pa masyadong sensitive, mararamdaman natin sa ating puso yung kutob. Lalo sa mga kababayan, may mga kutob, yung gut feeling yun. Pag naramdaman natin na makinig tayo para hindi tayo mapahama. Okay, going back to Arcturian messages. Sabi nga 11:35 p.m. to 11:50 yung interview ko sa kanila. Parang parang tawag dito, isang journalist na nagkakaroon ng exclusive interview with other beings. So right after the solar eclipse, magkakaroon tayo ng discomfort sa ating mga sarili, pero sila as our space brothers, they will help us na ma-ease yung pain. So gumagawa sila parang hindi natin nakikita, mararamdaman lang natin para hindi tayo mag-suffer ng todo dun sa effects ng solar eclipse. Well, ito yung medyo nakababahala because sabi marami raw mamamatay sa calamities because of the world changes after the eclipse, but they will be guided to ascension. I don't know what is the meaning of this, yung guided to ascension. Maybe guided to ascension physically, bago mangyari yung ganitong problema, maituturo anong dapat gawin. Or sa isang angle na guided to ascension, baka yung mga mamamatay ay sila na ang mag-guide para mag-ascend sa heavens. Yung kaluluwa. Yung sinasabi ni Miss H, purging, di ba? Okay. Putulin ko lang ulit yung message ng Arcturus. Meron lang pinapaalala sa akin.
I don't know kung na nasubaybayan nyo yung isang episode ko, yung Miami alien invasion. Nagpunta nga rito sa Pilipinas yung taga Miami, isang American citizen. Naging guest ko rin siya sa program, si Miss Priscilla, and she confirmed na meron talagang bumaba na mga advanced beings sa Miami during that time. Very controversial din yon. Maraming mga nag-cover na mga vloggers and other investigators about it. Hindi nila although marami pa mga questions about it, may sinasabi na bukas ang portal at may lumabas, may nagland na mga beings sa Miami. So, yun na yan. Pagkatapos sunod-sunod na itong mga connection with them. And here we go. Meron ng mga connection sa atin. I don't know kung may sandali lang. Mayroong kasing message akong nasagap from Andromedans ba yun? Na marami pa silang gigisingin na tao. And marami silang kakausapin na tao to relay their messages. Hindi lang ako. Kaya maghanda rin kayo. Hindi lang ako, hindi lang yung iba dyan. Maganda rin kayo. Ako lumalantad na, no? And sinasabi ko sa inyo, hindi ako baliw. Yun. Okay. Nasa tama pang daloy ang ating kaisipan. Lagi ko lang kasi naisip, binabanggit ni Professor Jimmy, don't get overboard, ibig sabihin, huwag kang lutang palagi. So that's why you have to do some activities to ground yourself para hindi ka mapunta sa kabilang kaisipan. Okay. Arcturians. So may inaasahan na calamities and changes sa ating mundo after the eclipse. And all those who will perish will be guided to ascension. May binabanggit dito, mayroon daw catastrophe sa after eclipse sa US, I don't know, di ba nagkaroon na ng lindol sa US kamakailan lang? Ha? Wow, tapos ito, UK, Middle East, Asia. Ito na yung kasunod kasi April 2 ito, kailan ba nangyari yung lindol sa Taiwan na masyadong malakas? Magnitude 7.2 to 7.5. Ayun. Kasama rin sa Asia ang Philippines, pati China, Burma, North Korea, South Korea, Japan, Libya. Watch out for very strong earthquakes, storms, mga bagyo worldwide. Ang advice nila, align to the source, to God, to angels, to light beings, good elementals. In-emphasize sila, good elementals kasi may mga bad elementals. Mga bad encantos, mayroong good encantos. So you have to align yourself with the good elementals. They can help you overcome the pain and miseries of any calamities. Alright, of course, ang pinakamahalaga rito, our relationship sa ating pong lumikha, sa God. Okay. Ayaw kong banggitin to, hindi ko binanggit to sa program kasi although may mga indication tayong nakikita, ayaw ko rin ako mag-create ng panic kasi broadcast yun, But, tinanong ko kasi rito kung merong silang nakikita na war, digmaan. Yes, sabi dito, yes, here in Asia. Ha? Huwag naman. There will be war. Yes, we can stop this. Pero pwede daw pigilin by prayer and be positive thinking. Mag-isip tayo ng positive. I think ang binabanggit dito yung collective consciousness, yung collective thinking natin. We don't have to
Kasi the more we think about it, the more na pinag-uusapan to sa social media, nagkikreate tayo ng collective consciousness. Very powerful kasi, very powerful kasi ang ating collective consciousness, yung ating isipan. Kapag collective yan, sama-sama yung ganun iniisip, nagkikreate tayo ng reality. Sa metaphysical point of view, kapag nag-create ka ng collective consciousness, nag-create ka ng reality, pwedeng mag-manifest sa physical. So, dapat buwagin natin yun. Huwag nating i-reverse natin para hindi matuloy. So, I think yun ang gusto nilang sabihin dito. Alright? Okay, so stop injecting negative energies so that it will not happen. Itong pinangamba nating war sa Asia. Alam niyo naman, nagkakaposisyonan dito sa South China Sea because of itong ginagawa ng China and allegedly yung maaaring gagawin sa Taiwan. Alright. Ang tanong ko dito is, do we expect some intervention from divine beings? Yes, expect divine intervention from us, from them, not sa tao, from them, divine intervention. Because we will not allow that to happen. Hindi daw sila papayag na mangyari yon. And we are also facing war in the fourth dimension. So, hindi lang pala dito sa third dimension nagkakaroon ng ganitong problem. Also sa ibang dimension, sa fourth dimension, nagkakaroon ng ganyan. Meron din palang digmaan doon. So, parang Star Wars ba yun? Parang Star Trek, nag-aaway-aaway sila. Pero, yun, recently, meron nang nasense si Brother Jay na something's going on, may war on the other side. Okay, business nila yun. So, I think on our part, prayer. We hear some appeals to restrict those dark force and we are already doing it. Sabi din, meron kasi mga dark force, the dark entities na gumagawa ng ganito para mahatak ang ascension ng tao to fifth dimension. So, hinahatak pababa. Marami yan sa paligid eh. Ito, mga personal na experiences lang na kung gusto mong itaas yung vibration mo, parang mayroong mag-i-inject ng isang problem at kukunin yung emotion mo para magalit ka. Siguro, pag-aralan natin mabuti na mag-isip muna tayo bago natin patusin. Lalo yung mga nambabash sa social media, huwag natin papatusin yun. Nakakababayo ng vibration. Okay. Ang sabi nung kausap ko na Arcturian general, just be prepared but don't worry. May mga binabanggit dito na Philippines will be spared from further damage kapag may nangyaring problem. Maswerte bang Pilipinas yan? I think pagpasalamat natin yan sa Pong Lumikha. Ang Pilipinas, kahit mali tayong bansa, ay ginagabayan tayo ng Pong Lumikha. Kahit nung nagkakaroon ng problema dito, hindi dyan pa rin ang pagpapala ng Pong Lumikha sa atin and other beings na tumutulong sa atin. So we should be thankful always sa kanila. Ito, mga beings na to, mga divine beings, angelic beings, mga santo, pag very religious tayo, and of course sa ating Pong Lumikha, sa ating Panginoong Diyos. Mayroon daw silang gagawin to suppress any plan to wage war. So, they are doing their part. Tayo ba, are we doing our part to stop war? Iba parang nagagalitin na, gusto ng digmaan eh. Huwag naman. Sa digmaan, walang mananalo dyan. Lahat talo eh. Lahat olats. Alam yan ni Sir Jojo. Okay. Another message here from Arcturians. Most humans will be awakened according to their mindset, religious belief, partisan politics, and you will be doing a very important role to this mission. Siguro din para sa akin, kundi para din sa inyo. Ito ang very interesting
And I think tumutugma ito sa binabanggit nung dating space security chief ng Israel na nag-exist ng Galactic Federation, pero hindi lang lumalabas muna kasi hindi pa prepared ang tao. But now, because meron ng process of ascension, ang sabi, we will be revealing ourselves to human very, very soon. No exact date, but it will be in your lifetime. So in this lifetime, itong generation itong nabubuhay tayo, they will reveal themselves. And it is really a good time now to make humans aware we are here. Alright. Then that's all we have to leave. Bigla na lang silang, nagpaalam na sila, umalis na. Actually, napakahalaga ang oras if we connect with them. Hindi sila tambay-tambay lang. Di ba? Kanya ng mga beings. Kasi, para din mga angelic beings. Angelic beings, if you invoke angels, dapat precise yung request kung anong dapat na assist na gagawin sa atin. Kung nangangailangan tayo ng tulong, sabihin natin directly, then angels will come, then aalis ulit pag nagawa na yun. Ito yung mostly mga archangels, no? We have a guardian angel, pero yung mga archangels, very special task yung mga yan, special mission, especially Saint Michael the Archangel. So Saint Michael the Archangel, napatunayan ko na yan, very accommodating angel yan. And he can communicate with other archangels kung ano yung pangailangan mo. Bawa, nangailangan ka ng kagalingan sa katawan, of course, katawagin niya kung sino yung archangel na magbibigay ng kagalingan sa katawan. Kung nangailangan ng wisdom, siya. So, basically, you can call Saint Michael anytime. Pero, papadala niya kung sino yung naangkop sa iyong pangailangan. Alright. Andromedan messages, April 10, 2024. Kasi this is right after the solar eclipse. Sa solar eclipse tayo. Ang tanong ko, nagkaroon din tayo ng pagkakataon to ask questions and also telepathy yung binabanggit sa atin. Anong purpose ng arrivals? Ako, I believe nagkaroon nga ng arrivals during solar eclipse. May mga UFO sightings, may mga biglang datingan ng mga beings. Ako telepathically may nagsabi na more arrivals. Kasi yung Arcturians, ang sabi nila, may mga darating talaga eh. So yun pala yun sa solar eclipse. Anong purpose ng arrivals? Help awaken human consciousness. Yun pa rin. The mga Andromedans are beings of light and love, and we will send every human being the light and love they need during the ascension. Okay. We came from different galaxies, and the energy of the solar eclipse helps everyone to keep the alignment to the source, God, and universe. Okay. Na-post ko na dito sa aking FB, no, yung ibang mga messages ng Andromedans. May tanong ako, paano gagawin ng tao para magkaroon ng human ascension? Marami daw dapat na gawin. There are many ways to do and follow depending on the culture, tradition, and learned knowledge from family, school, and other learnings. So nasa sa inyo na po yun, how to help yourself learn how to ascend to higher dimensions. Marami yan eh. I would suggest meditation, malaking bagay. And of course, yung palagi nating prayer. Pero sabi nga, mas important yung meditation because it's a two-way communication with God, meditation, and other beings. Yung prayer kasi mostly one-way lang yan. Okay. We always advise humans to learn how to find truth from within
Because seeking from the inside will discover the truth outside. Alam rin ni brother, alam niya rin yan kasi nai-post ko na yan. Brother Arvin, di ba? Nag-comment ka pa nga yan eh. Alright. Yung iba nabanggit ko na, so hindi ko nababanggitin itong mga sumusunod. Okay. Now, yung mga messages from ito, meron tayong natanggap na I think they will also want to relay their message to humans. Yung Syrians. Syrians came from Sirius star system. Biglang nag-twinkle little star yung Sirius. So, I think they are very serious na magbibigay din ng message. Abangan natin yan. Another one na nagparamdam na rin sa atin ay yung Orion star system. Alam niyo yung tatlong stars na sinasabing dun daw isinunod yung tatlong pyramid sa Egypt kasi nagkakatapat pala yun eh. Yung tatlong star na yun sa Orion's Belt. Tapat yun sa constellation ng Orion's Belt. Ayun, nagparamdam na rin sila. I don't know anong sasabihin nila. Wala naman tayong idea kung anong gusto nilang i-relay sa tao. Basta kapag nagkaroon ng connection, I will try to communicate with them either through channeling and telepathy. Ayan. Kayo, I'm doing this not for my own benefit, but for your own benefits, for your own advantage. I am sharing this para sa inyo. So, I hope, at hindi rin ako special, hindi ako special. Every one of us is special. Tayong lahat ay nilalang ng Pong Lumikha na special. Because we all have 4 elements, and our 5th element is our spirit. So, be proud tayo human beings, and I think it's about time na we have to change yung mindset natin na hindi naman ako against any religion. Ako, inaamin ko, Catholic pa rin ako hanggang ngayon. But I also practice other religious practices like Buddhism, Hinduism. Kasi nakikita ko na all religions are right, ibig sabihin, correct, lahat. Merong pupuntahan. Isa lang ang source na pupuntahan, Although yung ibang mga culture or religions, meron silang mga goddess. Why not? Yun ang kanilang tradition, yung kanilang culture. So, wala tayong dapat na question doon kasi yun ang kanilang connection sa divine beings. Tayo, meron din tayong pinaniniwala ang mga santo, di ba? So, divine beings yan. Naniniwala tayo sa mga angelic beings. Iba lang interpretation sa ibang kultura, sa ibang tradition, sa ibang religion. So, magkakapare pa rin yan. Islam, di ba? Yung mga naniniwala sa kay sino nga ba? Si Muhammad, di ba? Kay Allah, yan, kay Allah. Yan. Di ba? Alright, so basta tayo, ako I wish na marami pang mag-a-ascend, marami ma-awaken ang consciousness. So, I think dapat magtulungan na lang tayo kung ano yung mga messages na dumating sa inyo. You can share these messages to our program sa Gabi ng Misteryo, and we can discuss and mapagtutugma-tugma natin yung mga mensahe na yan. And of course, pag may mga messages, wag lang tayo hanggang messages lang. We have to do our part, hindi lang sa sarili natin, but of course, unahin natin ang sarili natin. Diba? Ang sabi nga you have to love yourself first before you can love others. So, punuin mo muna yung sarili mo bago ka makapag-share. Okay, so salamat. Brother Arvin, videos about Anunnakis keep on appearing in my TikTok account. Maganda ka. O yung nga binabanggit natin, no? You know, if they want to relay messages sa atin, ito, tip ko lang.
this personal tip ko to kasi kahit na masyado tayong busy sa araw-araw, magpapakita yung mga indications na they are trying to connect with us eh. Tulad ko, bago ko na-realize na merong gustong connect ng mga taga-Orion kasi I think that was Friday. Abay, paulit-ulit na nag-appear sa social media yung advertisement na ano ba yun? Orion ba yun? Orion na ilaw ba yun? Di ba? Sabi ko, Orion lights lang. Wala. Orion. Okay. Bali wala. Tapos nung pauwi na ako right after my program sa Gabi ng Misteryo, I was driving along Buendia. Ito na naman. Nagparamdam na naman kasi yung stickers sa likod ng isang sasakyan, ang laki-laki ng letrang ORION. Nilakihan na nila yung letra para lang sabihin sa akin na they are trying to connect. Yun. So, na-realize ko, so they are trying to connect. So, very interesting. Mga taga-Sirius and taga-Orion. Yan ang abangan natin. But of course, kayo, baka meron din kayong ma-receive ng mga messages in your dreams. They can communicate with us in our dreams. Kasi nung una silang makipag-meet sa akin, in dreams. Then eventually, astral na. Akala natin dream lang yung pala astral na. Kasi pag sa astral, meron ka ng interaction with them. Yung dream kasi parang uncontrolled mo yan. Hindi mo makontrol yung dream, yung flow ng dream. Pero kapag, di ba, alam niyo yung pag lucid dreaming, you can control na, kaya mo na-awaken yung consciousness. Uy, gusto dream ako Yun. Then kapag meron ka na interaction with them, nasa astral reality na kayo yan. Mga tip lang ho yan. Kaya, hindi lang ako yun. Marami pa dyan. Alright, so maraming salamat sa mga nakasama natin tonight sa ating FB Live. And this FB Live will be posted sa ating FB page sa mga hindi nakapanood ngayon. Thank you so much sa ating mga nakagapay ngayon. Marky Regal Suba, brother, magkape-kape tayo minsan. Marites Banyas, maraming salamat po. Si Miss H, thank you so much Miss H for always sharing. Tutukan po ninyo yung page ni Miss Hercel. I'm sorry. Itong Divine Love Energy Healing Products and Services. Nag-share po siya dyan ng mga data ng human resonance, yung fluctuation ng energies. Ano nararamdaman. And nagbibigay din siya ng mga updates about solar flare and others. And I think she's also sharing right now yung mga ano dapat na gawin to activate our senses. Thank you so much, Miss H. You're doing a job well done. Okay. Roderick, brother, ingat lang kayo sa inyong ghost hunting, ha. Eh, sa mga ghost hunter, naku, ito lang, pahabol lang, ha. My dear ghost hunter friends, yeah. Lahat naman yan, they are doing their part to awaken ang bawat isa sa atin because they want to prove the existence of other realities, the existence of ghosts, the existence of the spirit world. Ako nirespeto ko kayo lahat. Wala akong itinatangi, hindi ako against. Kung mayroon kayong pagkakamali, it's okay. Kaya namang itama yun. Okay, but ako, ang pakiusap ko lang, if you go to haunted places, please try to offer prayers sa mga kaluluwa. And please lang din, you have to acknowledge their presence. First, huwag lang kayong pasok ng pasok kasi para rin bahay natin. Kasi yung mga ghost, mga territorial. They protect their own territories. So kapag pumasok kayo bigla dun sa bahay nila, they think na kayo ay kalaban, na may gagawing masama sa inyo. So you have to acknowledge their presence. And if you want to communicate with them, it's okay. Pero kapag nasense nyo na medyo hostile yung dating, I think it's about time to take off. To leave.
mahirap na eh. Kasi baka malagay sa problem ang inyong buhay. But of course, you can offer prayers for them, pero hindi natin sila mapipilit kung ayaw pa nilang mag-cross over, kung ayaw pa nilang umakyat sa langit. Huwag natin silang pipilitin kasi baka magkaroon ng problema yon, masaktan pa kayo. Of course, ghosts and spirits, kapag they are very negative, makasasakit sila sa tao. Alright? Salamat. Thank you so much. Hanggang sa muli. And to all, aking mga nakasama, si Ma'am Mary Ramirez, Jojo Ambas, Brother Arvin, namaste Jojo, namaste sa ating lahat. Salamat. And itong kaluanahan na FB Live natin, hindi ito yung the first and the last. Ito yung una. Marami pang kasunod. Alright? See you. Salamat. Gabi ng Misteryo. Like, subscribe,